tumanong puno sa isyu, balita, exclusive interview, investigative report o expose. Super Radyo on board. Saksi. Super June Baring. Saksi! Mayong gabi, kapusong Dabawinyo. Ringon ng tagmayong gabi ini kay maayo man ang kagabion ng mga orasa. Although nga daghan karon ang nagbagutan mga kapuso, gumikan na ining pandemic nga sakit nga nitakboy na karon sa tibuok kalibutan. Welcome kapuso sa laing hugdan usab ning atong tulamanon. Saksi! Super Radyo! Laing hugna sa atong tulamanon nga mohatod kaninyo sa dugang balitang dapat ninyong masayran. Paghisgot sa mga nagkadaang isyo, kini ang atong tutukan sa atong panaguban karong gabhiuna. So welcome mga kapuso. Standby sa mga balita. Ato sang sumayo ng mga nagunang informasyon nga atong tutukan sa atong panaguban karong gabhiuna. Super Radyo! Una sa atong mga balitang lokal, mga kapuso. Mayor sa Dakbayan sa Davao, Inday Sara Duterte Carpio. Gipailalom na sa voluntary quarantine karong panahona tungod nining problema sa COVID-19. Dito manggod siya sa Senado kagahapon o iyang nakahalubilo ang matud pa mga personalidad. Lakip na mga senador nga karon gipailalom pod sa self-quarantine mga kapuso tungod sa coronavirus. Tapos Ginoo ko. Unyang tao dunay mga guidelines sa ang City Government of Davao kalabot sa problema sa coronavirus. Guidelines number 7 and guidelines number 8. Ato nang hatagag pagtagad para sa ato nga kaigsunan ilabi na kadto mga dili taga Davao or mga taga probinsya base nunya maapektuhan kamo sa gipatuman nga kamanduan karon dinhi sa Dakbayan sa Davao. So ato nang ipahibalo sa atong tulamanon karon taon. 15 anyos na dalagita gilugos na gipatay pa. Dito kini sa probinsya sa Maguindanao. Samtang kanhi pulis nga nahimong drug pusher na dakpan dito sa Davao del Sur. Og ang flexible working scheme gipatuman na dito sa Region 12 mga kapuso kasunod kini sa rekomendasyon karon sa Malacañang. Kining gitawag nila og 4-day work week mga kapuso. Tungod gyapon kini sa coronavirus. Samtang diri sa atong Dakbayan sa Davao, siyam ka mga kanhi NPA nakabenepisyo na sa expanded comprehensive local integration program kon ECLIP sa atong gobyerno. Kinsa kani sila, dugang detalye sa Aeronato karong gabhiuna. Samtang munisipalidad sa Santo Tomas, gipaklaro nga walay kaso sa COVID-19 dito sa nasay nga lungsod, partikular na sa probinsya sa Davao del Norte. Bisan nga nagsuspende na sila sa ilang klase karong panahona. Og sa atong balitang nasyonal, mga kapuso, Super Radyo! unta walay limit nga tubagon sa Philippine Health Insurance ang gastuson sa mga nabiktima na karon sa COVID-19 mga kapuso. Miabot na sa 52 ang mga biktima usan ini doktor mga kapuso dito sa Quezon City. Tungod sa coronavirus mga pare, pasulobo na og face mask. Atul kunos misa og ilabi na sa ilahang pagpahigayon og communion mga kapuso. Aron mahalikay lamang sa pagtakboy nining mananakod nga sakit nga makamatay gayud mga kapuso. Samtang turismo sa atong nasod paspas kayong nahagsa gumikan gyapon sa coronavirus mga kapuso.
o mga kasino sa nasod. Girekomenda nang i-lockdown. Di na pasudlan yun mga Chinese tungod kay or mga foreigner tungod kay problema gyud kay karong panahon na kining coronavirus. Ang dugang katikaran niya sa atong balitang nasyonal, samtang sa balitang internasyonal mga kapuso. Super Radio. Ang coronavirus 2019 mikuyanap na gyud sa tibuok nasod mga sa tibuok dili kay tibuok nasod tibuok kalibutan, no? Lisod na kuno kayo ning mapakgang matud pa sa World Health Organization. Mao na nga karong adlaw gideklara na sa World Health Organization WHO nga pandemic na ang coronavirus. Pandemic unsay buot ipasabot na halapad nga pagkuyanap sa sakit mga kapuso nga lisod na kayong barahon o atimanon mga kapuso. So mo na ang pandemic. So medyo delikado na ang sitwasyon karong panahon na. Nga nga karon mga kapuso mo ni asa atong hatagan og igong pagtagad. Unsa ang mga laka nga ginahimo karon sa atong lokal nga gobyerno lalo na dinhi sa atong dakbayan sa Davao. May nang kita dire sa Davao maniguro tag ato mga kapuso kay ubang mga local government units naghimo na pud og mga lakang mga kapuso para ma-contain nila ang pagkuyanap sa coronavirus. Now, mas magpreparar gyud ta mga kapuso tungod kay dito sa Cagayan de Oro City naanay usa ka pasyente karon nga medyo base sa informasyon agaw buhay na gumikan sa coronavirus mga kapuso. Samtang sa atong balitang sports, oy ang tanang dula sa Philippine Basketball Association kon PBA ug ang dula sa National Basketball Association kon NBA suspendido na sugod karong adlaw gumikan gyapon sa coronavirus. Duha ka mga NBA players nagpositibo na usab sa virus mga kapuso. Pati pa mga aktor o actress dito sa Amerika positibo gyapon daghana mga kapuso sus Mario. So kini mo'y atong hatagag pagsagad sa atong panag-uban karong gabiuna ning atong tulumanon. Saksi! Ang dugang detalye sa nasing mga impormasyon atong hatagag pagsagad sa atong pagbalik mga kapuso. Kanahuman lamang ning pipila ka mga pahibalo oras sa Super Radio alas 8:10 na sa kagabion. May nanalo na! Ito na ang winner sa Week 6 ng RGMA Pera Sorpresa. Winner ng 2,000 pesos sina Rosalie P. Laroga ng Piapi Boulevard, Davao City. Romilin Buladaco ng Tagum City. Alex Nahon ng Miniforest Boulevard, Davao City. Veronica Reynes ng Talomo District, Davao City. Olivia Macabugwas ng Arcastillo, Agdao, Davao City. At ang winners ng Sorpresa Draws for this week ng 5,000 pesos ay sina June Pasking Buyagan ng La Trinidad Benguet at Lordeliza Igonia ng Sitio Cactus, Inyawan, Cebu City. At nanalo rin ng 10,000 pesos sina Nikisa Joy Dagasuhan ng Cagayan de Oro at Rosalinda Carataw ng Barangay Granada, Bacolod City. Damihan ng entries para mas malaki ang chance manalo. Malay mo, ikaw na ang mag-uwi ng 1,000,000 piso. Ang RGMA Pera Sorpresa ay hatid sa inyo ng Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink, Cream Silk Standout Straight, Multivitamins Minerals plus Ginseng plus Royal Jelly, Maxvit Soft Gel Capsule, Nescafe Creamy White, Pepsi, Speed Detergent, Dowell Appliances, Paymaya, in partnership with Air 21. Per FDA FTEB permit number 19058 series of 2019. Promo runs from December 2 to March 13, 2020 only. See posters and print ads for complete details. Good morning, Han. Good morning sa imong mata. Di lalim ang trabaho ni Mrs. Mao nga usahay sa puton sayo pa sa buntag tungod sa gibating stress ug sakit sa lawas. Busa tagai ug hapayan ang iyang gibati. Pinaagi sa pagmasahe kaniya matag gabi una matulog gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Aron Good morning, Han. Breakfast is ready. hapsay ang imong kabuntagon. Herbalaya Liniment Oil. Amoy nakaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. May nanalo na!
Eto na ang winner sa week 6 ng RGMA Pera Sorpresa. Winner ng 2,000 pesos sina Rosalie P. Laroga ng Piapi Boulevard, Davao City. Romilin Buladaco ng Tagum City. Alex Nahon ng Miniforest Boulevard, Davao City. Veronica Reynes ng Talomo District, Davao City. Olivia Macabugwas ng Arcastillo, Agdao, Davao City. At ang winners ng Sorpresa Draws for this week ng 5,000 pesos ay sina June Pasking Buyagan ng La Trinidad Benguet at Flor de Liza Igonia ng Sitio Cactus, Inyawan, Cebu City. At nanalo rin ng 10,000 pesos sina Nikisa Joy Dagasuhan ng Cagayan de Oro at Rosalinda Carataw ng Barangay Granada, Bacolod City. Damihan ng entries para mas malaki ang chance manalo. Malay mo, ikaw na ang mag-uwi ng 1,000,000 piso. Ang RGMA Pera Sorpresa ay hatid sa inyo ng Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink, Cream Silk Standout Straight, Multivitamins, Minerals plus Ginseng plus Royal Jelly, Maxvit Soft Gel Capsule, Nescafe Creamy White, Pepsi, Speed Detergent, Dowell Appliances, Paymaya, in partnership with Air 21. Per FDA FTEB permit number 19058 series of 2019. Promo runs from December 2 to March 13, 2020 only. See posters and print ads for complete details. Mga mommies, ang Bonakid adunay pag mga formula. Mapalit kini sa 2 kilogram pack. Para sa bata edad usahan tutulo ka tuig. Bonakid, ang paggamit sa milk supplements kinahanglan na i-advise gikan sa usa ka health professional. Ang dili kinahanglanon ug ang pagpataka nga paggamit ng ining produktuha mamahimong delikado sa panglawas sa imong anak. EO 51CA number 160 series of 2019. Kung maaari, ay ipagliban muna ang mga malalaking pagtitipon kung saan magsisiksikan ang mga tao. Panatilihin ang 1 metrong layo sa mga taong may sintomas ng ubot, sipon o sakit sa baga. Ugaliin ang paghugas ng kamay o pagpahid ng alcohol-based sanitizers. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng himpilang ito. A public service announcement from Safeguard. Hand washing is a first line of defense against the spread of all viruses. Especially in these times, don't forget to wash hands frequently with soap and water to keep you and your family protected. Wash hands properly. Stay safe. A public service announcement from Safeguard. Hand washing is a first line of defense against the spread of all viruses. Especially in these times, don't forget to wash hands frequently with soap and water to keep you and your family protected. Wash hands properly. Stay safe. Kahibaw sa mga diabetes. Kahibaw ba mo nga kung sobra kataas ang sugar or glucose sa inyong dugo? Kani makaguba sa inyong mga blood vessels ug nerves? O eventually, kini mahog sa sakit sa kasing-kasing, high blood pressure o stroke, kidney disease ug pagkaguba sa inyong pananaw. Mga higala, mag-life extension vitamin D3 na mo. Ingon sa mga pagtuon, ang taas ug vitamin D3 level sa atong dugo ang makatabang sa atong pancreatic beta cells nga makaproduce og insulin para magamit og sakto ang glucose nga musud sa atong lawas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors batok diabetes. Life extension vitamin D3. Usa sa mga pamaagi para atong matiman ang atong mga lawas para malikayan ang komplikasyon sa diabetes. Pareha sa sakit sa kasing-kasing, high blood pressure, kidney disease o uban pang mga masakit. Life extension vitamin D3. Aprobado sa FDA Philippines ug FDA USA ug rekomendado sad ni sa mga medical doctors. Life extension vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatuod sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salbida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ma'am, may buntag, kinsa day ni? Ako si Liling Sarbida. Taga-asa day ka ma'am og pila imong edad? Ang akong edad 51, taga Cebu City. Ma'am, unsa day imong sakit day sa una? Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Unsa imong gipaminaw sa una ng sakita? Ang akong high blood, naglipong-lipong gyud ko anang high blood nako. Kaya niabot gyud 200 ang akong dugo. Nya gidakop sa diabetes. Oh, nya diabetes. Sakita na high blood, diabetes pa. Oh, diabetes sad. So unsa pag imong namatikdan ma'am katong nagdiabetes ka? Akong mata dili kay ko kakita, blurred akong pananaw. Nya Nag-inom ko og life extension vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic ug sa akong high blood. Kamusta na ang imong diabetes ron? Wala na, niubos na nga akong sugar ug akong high blood wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong. Nya unsa ma'am pila ka soft gel day ang imong ginainom ng life extension vitamin D3 kada adlaw? 3 ka buok. 3 sa usa ka adlaw. Oh, buntag udto
dito og hapon. So nindot na kayo imong paminaw ron. O lami na, para buyag, baskog na ako lawas. Ninindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina-maintenance. Unsay may maingon nimo ma'am nga sa aning life extension vitamin D3? Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning life extension vitamin D3. Giawhag ko kamo nga mogamit gyud aning vitamina kay lami gini sa atong lawas. Oo, maayo kayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning life extension vitamin D3. Giawhag ko kamo sa paggamit aning life extension vitamins D3 kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik ta ani. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, Nai Arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Sir, kinsa na imong pangan? Taga-asa ka og pila imong edad? Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad. Unsa day imong sakit day sa una? Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay ko tungodan niya akong sakit. Sir, unsa day imong namatikdan nga nakainom na ka og life extension vitamin D3 ug katong wa pa kakainom og life extension vitamin D3? Nahuna-unaan, pag inom na ko aning life extension vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas ba, makalakat na ko. Sir, unsa day mong maingon sa life extension vitamin D3 ug asa day nimo sir na dunggan ning life extension vitamin D3? Kani nga ako na dunggan dihara sa radyo nga pagka hibaw na ko nga mayo na ang kuan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance. Pwede nimo maimbitar ang atong mga higala diha nga wa pa kainom og life extension vitamin D3? Paliw ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong life extension vitamin D3. Mo'y nakapaayos akong arthritis sa tanan akong ibati. Salamat sa life extension vitamin D3. Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines ug FDA USA ug rekomendado sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone na makatabang usab kini sa pagprotekta batok sa sakit nga cancer ug makatabang usab sa pagmanage sa atong blood sugar levels labi na sa mga diabetic nato nga pasyente ug uban pa. Ang Life Extension Vitamin D3 ay dekalidad, puro ug epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Mapalit na ni nato ang Life Extension Vitamin D3 sa tanang mga butika sa tibuok Davao Province o sa Davao City. Para sa mga pangutana, mag-text sa 0920-525-4711. Pahibalo sa tanan, ang gabon nga atong ginalaga o ginahampol, gihimo ng kapsul para mas epektibo. Gisagulan kini og luyang dilaw ug mangustin. Tulo ka klaseng herbal nga gituyo pagsagol sa gabon para mas epektibo sa mga sakit sama sa high blood, kidney problem, diabetes, taas og kolesterol, ulcer, cancer, ubo ug uban pang mga sakit. Atong paminawon ang naayo human miinom sa gabon herbal capsule ug nanghaplas sa gabon haplas oil. Ako si Zaire Lumawas, taga Sigaboy, Davao Oriental ko ug nagtrabaho ko sa Pigire. Sa una daghang ko mga katol-katol sa akong panglawas ug sa dihang nang haplas ko sa gabon haplas oil ug nangawalag gyud ako mga katol-katol sa panglawas ug nagpasalamat ko sa gabon haplas oil kay nangawalag gyud ako mga katol-katol sa panglawas. Ang gabon herbal capsule ug gabon haplas oil mapalit sa tanang butika. Aliana, ani-ana ang food supplement nga kompleto. Sakto ug aprobado ang Calabo Plus Herbal Capsule. Calabo Plus Herbal Capsule. Maayo na sa pag-maintain sa mong maayong panglawas. Kahimsong ug kapiskay sa pamati. Mupakusog sa enerhiya ug stamina. Mupaligo sa imong immune system. Plus, andam sa pagpakibatok sa mga nagkadayang mga balatiga. Musulay pa sa uban, dili na kita sa kasaligan. Calabo Plus Herbal Capsule. Epektibo, sigurado. Bugas-bugas, up-up, hadhan, an-an, kaliskis ug mga katol-katol sa panit. Sulbad ng tanan, pinaagi sa Calabo Plus Herbal Soap. Ang bugtong herbal soap na dunay malunggay extract, asumting extract ug Calabo leaves extract. Plus, adunay kulig menthol. Labo Plus Herbal Soap. Mapalit na karon sa mga butika. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. Siguraduhing wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar.
Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng himpilang ito. May nakitang kaso ng polio sa Pilipinas. Ang sakit na ito ay lubhang nakahahawa at mapanganib sa mga bata. Bakuna lamang ang pinakamabisang proteksyon laban dito. Pabakunahan ang mga batang wala pang 5 taong gulang na bakunahan man o hindi laban sa polio. Pumunta sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa karagdagang impormasyon. Sama-sama natin sugpuin ang polio. Isang paalala mula sa inyong DOH. Super Radyo on board. Saksi, Super June Boyring. Okay, balik ta kapuso. Samtang doon na tayo 23 minutos ng milabay. Humanang ika alas 8 sa atong tulumanon. Karong gabi una. Saksi! Sakit man palandungon kapusong Davawinyo pero kining sitwasyon karon medyo delikado na gyud. Dili lamang dire sa atong dakbayan kundi sa tibuok kalibutan. Human nga gideklara na karong adlaw officially sa World Health Organization nga pandemic na ang coronavirus 19. Dili kita magkumpiyansa mga kapuso. Kay laganap lang gyud kayo. Pag moingon kag pandemic, buot pasabot na halapad na kayo ang pagkalat sa sakit og dili na kinikayang pakgangon pa. Muna nga officially gideclared na sa World Health Organization nga pandemic. Muna ang buot pasabot na ng pandemic mikuyanap na halapad ng pagkalat sa virus mga kapuso. Pasalamat lang ta sa kaitasan nga dinhi sa atong Davao Region. Medyo negatibo pa as of now. Although, ang atong mayor sa dakbayan sa Davao napailalom na sa voluntary quarantine mga kapuso. Sumuni ang atong hatagag pagtagad. Kay basin unya manggawas na pod ang mga nagkadayang mga balita kalabot sa sitwasyon o sa kahimtang ni Mayor Sara karong panahona. Gani ang iyahang amahan, Presidente Rodrigo Duterte karon lamang hapon nagpa-check up na pod mga kapuso kalabot nining problema sa coronavirus. By the way, gusto lang nato ning hatagag pagtagad sa atong tulumanon mga kapuso kalabot nining pagpailalom karon ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ilalom sa gitawag og voluntary quarantine. Mayning ato ning klarohon mga kapuso para dili na manggawas ang nagkadaiyang mga informasyon pa. Kay lisod ba karon sa social media na ay mga peking balita nga manggawas usab mga kapuso. So ato ning hatagag pagtagad para sa kasayuran sa mga wa pa makahibalo sa estado karon ni Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Mga kapuso, sa statement nga gipagawas karon sa local government of Davao City, Mayor Sara Duterte napailalom na sa voluntary monitored home quarantine o kini siya ang miperma na as a person under monitoring ilalom sa Davao City Health Office mga kapuso. Usa sa mga empleyado usab ni Mayor Duterte ang naakaron sa ilahang panimalay og sukad pa kagabi nakalista usab as a person under monitoring. Now, nganong napailalom sa voluntary quarantine ang atong mayor sa dakbayan sa Davao? Isip pagpaklaro ni mga kapuso,
kagahapong adlaw si Mayor Sara ang nakipagtagbo adunay lunch meeting with Committee on Environment kauban si Senator Sherwin Gatchalian dito sa Kauluhang Manila. O gani siya miadto usab sa Senado mga kapuso para sa confirmation sa iyahang pagka full-fledged colonel, no, ilalong sa Armed Forces Reservist Organization. So kagahapon dunay importanteng mga butang nga giisgutan sila Senador Gatchalian ug ang mayor. Pero kagabi lamang mga kapuso na konfirma og mismo si Senator Gatchalian ang napailalom sab sa self-quarantine mga kapuso. Gipahibalo kini as of last night nga si Senator Gatchalian nagpailalom na sa self-quarantine. Tungod kay duna kunoy mga resource person sa Senado nga nagpositibo sa coronavirus. Ato lamang klarohon mga kapuso nga si Mayor Sara karong panahona wala pa makasinati og flu-like symptoms mga kapuso. Pero iyang gipili nga mopailalom siya sa self-quarantine aron protektahan ang uban kung ugaling siya magkasakit simbakulang in the next few days. Ato lang iyan po nga dili unta mga kapuso. So karon, nining mga orasa, the mayor of Davao City is confined in an isolated bedroom sulod mismo sa iyahang balay. Pero padayon siyang magtrabaho mga kapuso. Isip mayor, pinagi sa emails, messaging, and video telecom. So kadtong nagkinahanglan sa atensyon sa mayor, pwede ka mong direkta sa mensahe ngadto kaniya pinagi sa iyahang mobile number mga kapuso. So mo ni ang statement sa Office of the City Mayor of Davao. Kalabot sa sitwasyon karon ni Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Now, mga kapuso, o sa talang mga kapuso natong Mindanaoans, nga gustong mobisita dire sa Lakbayan sa Davao. Ako na lang mong dismaya nga likayan una ang pagsuroy-suroy sa Dakbayan sa Davao. Tungod kay doon na karoy gipagawas nga mga guidelines mga kapuso ang City Government of Davao kini gumikan sa coronavirus 19. Gusto lang na ako ning hatagag pagtagad in advance or kung nakadungog naman mo ni ini, mas maayo ning ato ning balik-balikon para inyong ma-disseminate ngadto pa sa inyong mga kasilinganan, sa inyong kahigalaan, kaparyentihan nga likayan una ang paglaag-laag dinhi sa Dakbayan sa Davao. Now, ngano niya karoy mga guidelines kang gipagawas ang City Government of Davao. Guidelines number 7 para sa atong mga kaigsunan nga nagpaminaw karon nga wa pa kayo kahibalo og unsa ang mga gipagawas nga kamanduan karon or mga guidelines sa atong lokal nga gobyerno dinhi sa atong Dakbayan sa Davao aron mahibal-an usab kini sa atong mga kaigsunan nga nagmonitor karon sa mga kaprobinsyahan. Live at Super Brian sa atong Facebook. Super Radio Facebook, okay. So mga nagtan-aw sa atong Super Radio Facebook mga kapuso, live kita karon mo na nga gusto lang nato ning hatagag pagtagad ang guidelines number 7 no on coronavirus 19 issued by the City Government of Davao. Okay. For the general public and the city government offices. Number 1 guidelines. Meetings, conventions, exhibits,
conferences, parties, and all other similar social activities must be cancelled until after the public health emergency has been lifted. So, tanang meeting, convention, exhibit, conferences, parties, and all other similar social activities, kanselado. Okay? Now, karon lamang gabi, atong sayron unya mga kapuso kay temporaryo na nga gisuspende una ang operation sa Rojas Night Market. So, sa latest monitoring nato nang hipos na mga kapuso on order of Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Okay. Guidelines number 2. All schools from kindergarten to postgraduate studies must cancel classes and immediately shift to online session and take-home assignments. All recognition and graduation ceremonies should be postponed until after the public health emergency is lifted. Pero hindi na dismaya ko sa pronouncement sa DepEd 11 nga padayon kuno ang mga graduation. Depende sa sitwasyon. Now, ang Luzon, classes suspended na. Classes suspended. Visayas, classes suspended. Pero Mindanao, nag-exam pa, mga kapuso ang uban. Ang ubang mga, ang ubang mga local government unit suspendido na as of today. No? Ang uban pa, ang mga tulungaan, ugma pa daw. Niya sa sunod simana, kuwan pa daw sila. Anong sa kanang papirmahan nila, Super Brian? Papirmahan sa mga estudyante. Unta, kung lifted na, di na pabalikon ang mga estudyante kay lisod na kayo kung masampulan mga kapuso. Ang problema dire nga naagyapon kanato ang kinaiyang Pilipino. Tsaka pa magkapakapa kung naigo na. Di maminaw mga kapuso nga karong doon na na'y kamanduan karon nga gipagawas ang World Health Organization o ang atong mga nagkadiang ahensyas gobyerno nga kinahanglan magmatngo na kita, magbinantayo na. So, mo ni, guidelines number 2, all schools from kindergarten to postgraduate studies must cancel classes and immediately shift to online session and take-home assignments. All recognition and graduation ceremonies should be postponed until after the public health emergency is lifted. Okay, guidelines number 3. All restaurant, mga restaurant, hotel, and other event center must postpone scheduled events until after the public health emergency has been lifted. Pero ni mga orasan na ay nag-o-taking ko no. Gahig yung ulo ng Pilipino mga kapuso maski yung saon. Kung imong badlungon, arugante pa. Sige lang. Mao gina ang kinaiya. Pilipino gyud problema. Tao gid ang problema mga kapuso. Di ba? Okay. Now, guidelines number 4 on the guidelines number 7 on COVID-19. Guidelines number 4. Everyone, kada usa, is advised, gipahimangnuan, not to attend masses na dili mo tambong og misa, prayer meetings, and other faith-based and religious gatherings. Kini gumikan kay nahitabo na dito sa San Juan nga dunay mga gathering, religious gathering nga diin dito na nahawaan o natakbuyan or na gitawag aning na
takdan mga kapuso ang nagkadiyang mga kapuso nato dito sa Kauluhang Manila. Guidelines number 5. Everyone is advised to stay at home and refrain from going to public places. Ako, di nyo malikayan, ato gitag palingki, ako ganina, dali ko atong palingki mga kapuso. Palit na lang tag mga ma-standby nato sa atong balay. Preparasyon sa worst situation mga kapuso. Kay murag worst na kayo ang sitwasyon karong panahon na. Okay. Guidelines number 6. On Guidelines number 7 nga gipagawa sa Davao City Government on coronavirus 19. Guidelines number 6. All department heads are mandated to create a work from home plan for most employees. Offices shall create minimum workforce to ensure that government work shall not be disrupted. Okay. Naay gipagawas karon nga kamanduan usab ang Malacañang kalabot ni ining 4-day work week mga kapuso, no? So ato nang hatagag pagtagad karon taon-taon. Standby lang mga kapuso kay kining tanan ato ning hatagag pagtagad in preparation sa atong pagpangandam kalabot nining world situation nga atong nasanatian karong panahon na. Okay. Guidelines number 7. All city government offices will not accept visitors. Dili na budawat og mga bisita. Everyone is advised to call trunk line. Ang trunk line sa City Government of Davao 802-241-1000 or email the office you need to contact. Okay? So mana mga kapuso. And all submission to the city government shall be received at the Almendras Gym with the designated personnel to receive and record submission. So muna ang guidelines number 7. O karon lamang hapon mga kapuso nagpagawas na pod o guidelines number 8 ang City Government of Davao. Siguro nakapost na sa atong Super Radio ang guidelines number 8 mga kapuso. Kung ato lang hatagag pagtagad para sa kasayuran sa atong mga kapusong nagpaminaw karon. Guidelines, Davao City Government Guidelines number 8 on COVID-19. Now, ipaklaro lang nato nga ang Davao City is not on lockdown. Wa kini naka-lockdown karong panahon na. But adunay mga guidelines nga gipagawas sa mga nagbiyahe karong panahon na o gustong magbiyahe. Guidelines number 8, sa guidelines number 8, so ang una dre mga kapuso, all Davao residents are prohibited from going out of Davao City. So ikaw, Super Brian, di na ka magawas Davao City karong panahon na. Di ka kauli. Di ka kauli dito sa Gusan. Di ka kabisitang Lulong. O, di ba? So, all Davao residents are prohibited from going out of Davao City. Karong panahon na. So, ang atong mga pulis o atong mga kasundaluhan, medyo doon na instruction, kalabot niya na. But depende siguro sa sitwasyon mga kapuso. No? So, atangan nato ang dugang pang mga advisory kalabot ni ining nasoy nga kamanduan. Number 2, guidelines number 8. Number 2, all short-term visitors are advised to leave Davao City. O, katong mga niya karon sa Davao nga nagbisita lamang, uli na mo. Kumbaga, manok pa, ghost, ano ba? Pauliw na mo. Loipod. Short-term visitors, katong mga nagbisita karon lamang sa Davao City, you are advised to leave Davao City immediately
Lupas dilan. Samtang number 3, all travelers to Davao City are requested to postpone your visit until after the state of public health emergency is lifted. Kana officially nga gipahibalo sa City Information Office of the City Government of Davao. Subot pasabot sa guidelines number 3 on guidelines number 8 sa COVID-19, ang tanang gustong mobiyahe sa dakbayan sa Davao, mga kapuso, ang gihangyo nga ayaw una mog anhi dire sa Davao, ayaw una mog bisita sa Davao. So kamong mga taga-probinsya, from north to south, from east to west, ayaw na mo bisita kay basing masita mo sa mga gitahasan nga i-implement ang guidelines nga gipagawas karon sa City Government of Davao. Now, kaganina dunay atong guidelines nga guidelines number 6 on guidelines number 7 sa coronavirus. All department heads are mandated to create a work from home plan for most employees. Offices shall create minimum workforce to ensure that government work shall not be disrupted. Okay. Mga kapuso, kagahapong adlaw, dunay gipagawas nga rekomendasyon ang Malacañang through Secretary to the Cabinet Carlo Alexie Nograles nga ilang giduso ang scheme at pwede na nga gayahin nga kining kopyahon sa mga pribadong sektor ang gitawag og 4-day work week, mga kapuso, no? So nagkadaghan ang mga na-infect karon sa coronavirus disease o gani sa report sa Department of Health na nasa 52 mga kapuso as of now. So dunay mga report nga dunay mga lugar nga naka-lockdown kuno ang mga local government units, pero dunay rekomendasyon karon nga gipaboran ang 4 ka adlaw nga trabaho sa tanang mga buhatan sa atong gobyerno. Kay mas praktikal kanila nga mapakgang ang pagkalat sa coronavirus 2019. So gumikan ini, mga kapuso, no? Dito karon sa South Cotabato, nagpatuman na og flexible working scheme ang pipila ka mga hotels, restaurant dito sa Region 12. Og matod pa sa informasyon nga tunadawat gikan sa Department of Labor and Employment Condoli 12 Regional Director si Sinyo Cano, kini tungod sa epekto sa 2019 coronavirus. So apektado sa flexible working scheme ang nagkadayang mga empleyado karon sa nagkadayang mga establishmento dito karon sa Region 12. So magdepende ka na sa mga local government units kung saan nila ang pagpatuman ining tanan, mga kapuso. Basta nga nangandam lang ta kay dili na nato himuon nga kung kanus apata na igo tsaka patamuhimo og mga lakang, mga kapuso. Dili na na mao. Kinahanglan nga samtang wala pa doon na natay mga lakang himuon aron malikayan kining natawag nato takboy sa coronavirus disease. Now, karon lamang, mga kapuso, no, akong gipaadto si Super Jessel Villacorte. Super Jessel, ready na ba ang imuhang balita kalabot sa Ruas Night Market? Okay. On sa may term nga gigamit, suspendido or temporary close? Okay. Mga kapuso, temporary close na ang Rojas Night Market until further notice. So, katong gustong musuroy karon, maglaag-laag sa Rojas Night Market, ayon lang mo adto kay basta makagasto pa mo og pamasahe. Sarado na, nanghipos na. Niyang konfirmasyon sa report karon ni Super Jessel Villacorte. Super Jessel, pasok na. Okay, standby sa mga kapuso kay atong
kung ano na, giplastar ang signal. Okay. So, kadali lang ha mga kapuso tungod kay ato pang giplastar ang signal ni Super Jessel Villacorte. Kay temporary close na karong panahon na ang Rojas Night Market. Okay, nanang signal. Super Jessel, pasok na. Kining balita gidalit kanato sa Head and Shoulders 100% turn-off-free hair. Kining balita gidalit kanato sa Maxvit. Sa Maxvit naka-tres. Kung may tanong ka pa, usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Super Jessel Villacorte. Nanghipos na ang mga vendors sa Rojas Night Market at Super June human na gimando no ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio karong gabi nga temporary una kini nga pasirad-an tungod sa hulga sa coronavirus disease. Kadali lang. Mura nagluya ka unsa man. Alagsik pa ba ka? Lagsik pa Lagsik. Abi na ako basig unya simba ko lang gyud. Okay, go ahead Super Jessel. Gani sa tuwa pagpanubay Supera June sumala usab sa pipila ka mga vendors gani na hinabi nako kining si Rosel Ibanez usa sa mga vendors nga wala na sila mahimo o mutuman na lang busa sila no sa mando gikan sa atong mayor kay og magulat na lamang sila unsa pay plano niini o pang pahimangno sa pagkakaroon ko no magatambay sila no sa ilahang mga panimalay o giabisuhan sila nga mangita usab og mga alternatibo una na mga area kung asa sila pwede nga maka-display pod sa ilahang mga baligya. Samtang Super June naguna usab dito no naasad sa Rojas Night Market kining si retired Colonel Lyndon Paneza ang head sa Davao City Civil Security Unit nga nangunay usab karong gabi sa pagpahimangno sa mga vendors nga sabton una ang maong kamanduan aron usab malikay ang matag usa sa posibleng pagkatag kuno sa coronavirus disease sa ato ang dakbayan. Dunay 116 ka mga food vendor samtang 130 alang sa mga ukay-ukay, RTW o kini nga nagapamaligya og accessories nga vendors nga anaa sa Rojas Night Market. Og sa ato ang pagpanubay Super June no, pipila sab ka mga Dabawenyo ang nadismaya no tungod kay gipasirado ang maong kining Rojas Night Market kay naapay mga estudyante, mga trabahante ang aming laag karong gabi una sa Rojas apan wala na sila naabtan kay nanguli na ang mga vendors dinhi sa Rojas Night Market o wala pay mamdo no kung hantud usab ka kini kanus apod mapasirado ing kining Rojas Night Market samtang sumala usab kang Sir Lyndon Paneza nga pagpasabot ng usab sa publiko nga dili una no magtapok-tapok ilabi na sa mga pampublikong lugar hilabi na kini ginatapukan po no sa mga katawhan gani dili lang ang Rojas Night Market ang gipasirad-an Super June kini sa mga playgrounds dinhi sa ato ang dakbayan no dili temporaryo una ni nga pasirad-an tungod na usab sa hulga sa coronavirus sa disease. Okay. Sige, na-part na sa mga guidelines nga gipagawas karon sa atong lokal nga gobyerno. Okay, so ang reaksyon sa mga vendors wala na gid sila mahimo. Yes. So mangitan lang sila laing kapanginabuyan at sunaw. Alternatibong mga area Supera June no kung asa sila pwede pa maka-display pero dili sa jud sila makabalik karon sa pagkakaroon no din sa Rojas Night Market. Okay. Kanauna ang atoang update live gikan dinhi sa may Rojas Night Market na atong syudad sa Davao. Ako si Super Jessel Villacorte alang sa DXGM sa Radyo 1125. Kini ang balita. Super Jessel Villacorte. Kining balita gidalit kanato sa Head and Shoulders 100% turn-off-free hair. Kining balita gidalit kanato sa Maxvit. Sa Maxvit naka-tres. Kung may tanong ka pa, usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Saksi! Okay, salamat Super Jessel Villacorte. Na mga kapuso, anytime karong orasa, no? Nakakuha na ba ta, Super Brian? Si Presidente Rodrigo Duterte gikatakdang mupahigayon og nationwide address, no? Kalabot nining problema sa coronavirus. So anytime, nana, ato nang pasudlod mga kapuso, the President of the Republic of the Philippines sa iyang nationwide address
kalabot sa coronavirus problem, mga kapuso. Paminahon ta. Super Radio.
anybody interfering in your enjoyment as a citizen of this republic. Ayaw ko na masita kayo ng police pati military. It could be messy. Kasi yung iba sa inyo suplado. And itong mga police pati military, they have their orders to enforce. So that if you are in this category of a grupo kayo tapos magmalapit, yung social distancing is no longer obeyed, and you are violating the rules, and if you insist, it is one of a just mere confrontation to something like disobedience, which is punishable under the revised penal code. Kung makipag-away ka, it becomes baka masuntok mo then it becomes an assault on an agent of a person in authority. In which case, from a simple violation of a rule, it will now ripen into a crime that is punishable by law, and you can go to prison. That's the problem. Ayaw ko. Ayaw ko na masita kayo ng military pati police. But ako sa inyo, if you are advised, just obey. Wala namang mawala sa inyo. Total sa inyo yan eh. It's for your own good. Hindi naman ito para sa amin. Kung I hate it, but you have to do it because there is a crisis that is engulfing the country right now. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila, and in other areas the LGUs are advised to abide by the following guidelines, imposing localized community quarantine in the respective jurisdiction. For Manila, ayaw namin gamitin yan, pero kasi takot kasi sabihin lockdown. But it's a lockdown. There is no struggle of power here. Walang away dito, walang gera. It's just a matter of protecting and defending you from COVID-19. That's about it. It has nothing to do with the power of the military or the power of the police, nor my power of these guys beside me. Hindi yan. It's not an issue of, it's just an issue of protecting public interest and public health. Yun lang. A barangay-wide quarantine is advised when at least 2 positive COVID-19 cases belonging to different households in the same barangay. Kung sa isang barangay may dalawa na infected, medyo i-quarantine na ninyo yung barangay ninyo. Kaya itong problema sa dalawa, sabihin na it behoves on the barangay captain actually. The barangay captain is under the administrative code is a person in authority. That's why kung makipagsuntukan ka ng barangay captain because he is enforcing the law o awayin mo, pareho ang kasalanan mo kung lumaban ka sa police or sa person in authority. Mabigat ang barangay captain and teachers also. Teachers, because of the nature of their work, are persons in authority because they are made so by the law itself to give them the stature in relation to the work
of trying to mold and teach the Filipino students. Kaya ang teacher rin, kung utosan ka, sunod ka, pareho sa barangay captain. Now, if the barangay captain would ask the teachers to help in the enforcement, you better obey, because they are in the exercise of teaching the persons there of the barangay of the dangers is part of their work. Then you have the municipality, citywide quarantine is advised when at least 2 positive COVID-19 cases belonging to different barangays in the same municipality. Kung sa munisipyo kayo tapos isang barangay dyan, may dalawa na tinamaan ng COVID-19, diagnosed to have COVID-19 infection, magka-quarantine na rin kayo. And, you know, before I forget, I do not have enough soldiers and policemen to cover all over every inch of the country. Kulang ako. Meron ako na magamit ko ang barangay captain. Ang barangay captain is bound by what is written here, whether by way of rules implementing in the meantime or if it becomes a part of an executive order. You better implement this, because if not, then you will also go to prison for dereliction of duty or simply not enforcing a rule imposed by government. Ang pinaka dito yung mga barangay captains. It falls upon your shoulders to exactly do what this regulation wants to happen. Huwag kayong magkamali dito, kasi pag hinabol kayo ng Department of Interior and Local Government, you can be dismissed or you can be suspended and you'll have trouble. And besides, I think the electorate will remember you for being a laggard. Kita mo si Senator Go, siya lang ang working hard talaga. Yan ang public official. Really. Especially the barangay captains and the kagawads. No, you have been elected there. You sought the position. Hindi naman tayo, pinili natin to eh. Nobody ordered us for us to be to where we find ourselves now. At tapos tatamad-tamaran ka. That's not the way how to do it. One is you go to, if there's a case, a good case against you, you lose the position and you are dismissed. And maybe in the worst case scenario, you'll go to jail. Better be always be reminded of that duty. Pinili mo yan, huwag kang magtamad-tamaran kasi matatamaan ka. Ginusto mo yung posisyon, magtrabaho ka. The aforesaid measures shall be subject to
close monitoring and reassessment after the expiration of 7 days from the issuance of this resolution. You know, we will review. I have imposed upon the cabinet members and the entire members of this task force to be present every day. I know that it is hard for them. It is really an imposition. It's quite maybe a burden. But ganun rin ang sinabi ko sa kanila. Nandito tayo sa gobyerno. You choose to be a part of government. And there is a crisis with no solution in sight. Walang solution. Unless there is a vaccine by the grace of God na may mamakita o may maimbento ng ating mga scientists. It could be the Philippines for all you know. But I'm just telling you what you're supposed to do. Ang isa is the LGU outside of the National Capital Region, yung labas ng Metro Manila, are advised to exercise sound discretion in suspending classes in the respective localities without prejudice to a determination by the national government to suspend classes if the situation so warrants. So, ang LGUs, may kunting leeway and just a little elbow room para makagalaw kayo to respond to the crisis in the community. But it does not allow you to suspend classes on trivial and for stupid reasons. It is only done because you have to protect them from the COVID-19. Yan lang talaga. Do not do it just to please everybody. Or sa bagay, I have full faith and confidence in our supervisors, teachers. I'm just saying that please do not do it the way others would want it to happen. Mas maganda yung walang klase, walang ganon. Wag mong gawin yan because in the following statements, the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines, in coordination with the Interagency Task Force, shall be called upon to ensure effective and orderly implementation of the above measures. Hindi ito martial law. It is not a martial law. It's not even something extraordinary. But what is sought to be solved here is again, walang iba except to fight the virus and to exact compliance. Mas mabuti talaga yung maniwala kayo. Now, sunod, a meeting shall be conducted daily by and between the secretaries of the number of agencies of the IATF, that is the Interagency Task Force, sa COVID, including the Cabinet Secretary, Secretaries of National Defense, Environment, and Natural Resources, Trade and Industry, Social Welfare and Development, Education, Agriculture, the Chiefs of Staff of the Armed Forces of the Philippine Navy, Philippine Air Force, and Coast Guard, because in a total breakdown, I would need their help to carry on with the governance. Kailangan ko sila. Not to fight with you guys. Huwag kayong matakot sa sundalo ninyo. Sundalo ninyo yan. Ang armed forces is there to serve you. Sila yung sundalo ninyo. So huwag kayong matakot
Kung nandyan sila sa utos ng mga civilian authorities, yung mag-utos sa amin, Department of Health Secretary lang naman eh. So, but when he says to the military and the police, you have to implement this, obey them because they have the imprimatur of the civilian authorities. Huwag kayong do not try to play with martial law, martial military. Diyan. Pero ang sa totoo, ini total breakdown, public disturbance, alang-alang kami ang iharap mo. Wala namang kaming, it's always the military who keep things in the country in order. Sila yan. Titingnan nila na everything is in order every day of their working days. Tingnan nila ng Pilipinas safe at gumagana ang lahat ng mga tao, pati mga opisina. The balik manggagawa overseas Filipino workers shall be allowed to travel to mainland China except to Hubei province upon execution of a declaration signifying their knowledge and understanding of the risk involved, provided that the health advisory pamphlet shall be handed out to the OFW upon departure. Hindi nga eh. Not only pamphlet, baka hindi mo basahin. You will be gathered in one corner or in one room, one corner, at sabihin sa inyo ang mga, I don't know if it's a Tagalog or Bisaya, mga risgo, the risks that you will be taking when you go back to China. But China, you know, President Xi Jinping, for all of his goodness to us, wrote me a letter and said that he is willing to help. All we have to do is to ask. Ako, ang tingin ko, maybe there will be a time if things deteriorate that I have to call on China to help. He has said that they have managed the crisis very well in this country, and he is very much willing to help kung kailangan. So, to the Chinese government, to the people, especially to President Xi Jinping, thank you for the consoling words, and maybe, I hope it would not reach to that point, but maybe we will need your help. Salamat po. The entry travel restriction shall be imposed upon those traveling from countries with localized COVID-19 transmission, except for Filipino citizens, including their foreign spouse and children, if any. Holders of permanent resident visa, remember, Filipino, walang problema. Holders of permanent resident visa and holders of diplomatic visas issued by the Philippine government. Yung travel dito ang gustong pumunta, hindi tatanggapin, lalo na kung yung bayan nila has ordered a restriction sa travel. Mismo yung bayan nila hindi pumayag na mag-travel sila tapos pupunta sila dito, hindi rin natin sila tanggapin. But ang Pilipino, pati yung pamilya niya, because they are Filipinos and this is their country, they are very much welcome to come back, lalo na sa panahong ito, if they want a more secure, comfortable place.
Now, with regards to itong mga diplomat, hindi naman kailangan papasukin yan sila. Total, kung sabihin lang rin sa kanila, huwag kayong lumabas dyan sa embassy ninyo. Huwag kayo magpasyal-pasyal, dyan lang kayo. Kasi baka kayo pa magdala ng sakit ng ulo sa aking bayan. I don't mind Filipinos giving me a headache, but I certainly do not want anybody other than Filipinos to be giving me headaches. So yan ang yun ho ang maibigay ko sa inyo na payo. You might sometimes it's a convoluted thing to listen, pabalik-balik. Ang simple lang yan. The purpose to protect and defend you from what? From COVID-19. Then what is the purpose of government? The purpose of government is see to it that things are in order. To do that, if things deteriorate, I said, the military and the police will maintain order. Kaya nga tawag niyan, peace and order. There has to be a peace, and that peace, nakalagay na orderly. There must be order in the country, and that is all. The purpose is to, I said, guard your well. Sumunod lang tayo, lahat ng bayan ng buong mundo nauna pa sa atin. Tayo tinitignan lang kasi mabilis sa kanila. In Italy, it's 1,000 a day sila ang pasa ng contagion. Dito sa atin, medyo maliit pa. Pero numbers in a crisis can be, cruel. But overnight, makita mo, meron ng talagang mabilis na. So what we are trying to control is people with COVID. Tapos yung ilayo natin yung healthy ones. Sila yung i-target natin, not for anything but for their own good. They will be asked to maybe go to the hospital and seek treatment. Yung mga test ng test diyan sa para sa kung may infection ka o hindi. Libre yan. Libre, no? Libre, walang bayad. Kung wag naman kung healthy ka, no need. But if you are experiencing ubo, itong ano na ubo, tapos pag ubo mo, masakit yung likod mo, the lungs. Ang lungs mo ang titirahin dyan. And if it's too late, hindi na kaya ng antibiotics yan. It starts with a virus. The virus weakens your body. And it weakens your body, lahat na papasok, then it will kill you. Putang ina itong virus na ito, walang ginawa ganun. Papasok sa katawan mo yan, just like AIDS, makes you weak. Then it allows other germs to come into your body and you get sick. Usually pneumonia yan. And it's virulent, so seek treatment as soon as possible. But we are here to serve you, and every day we are meeting and in contact with the rest of the country. Meron tayong struktura. The structure really, people are asking,
What is your preparation? Where's the structure? My God, yung structure natin is itong health. Meron yan silang regional all over. Then meron yung city health, provincial health. But yung national, yun yung mga regional health centers. They are already well equipped and nag-aral na yan kung ano ang gawin nila. There is the structure. So, sumunod lang tayo at hiningi ko sa inyo kunting pasensya lang. It's for your own good. Para sa akin, kung ayaw mo na, baka ako ang mamatay, hindi ka maawa sa akin dahil sa kalokohan mo, ayaw mong sumunod. So, let's help each other at this time of our life because everything is placed in jeopardy. Delikado talaga. Totoo ito, crisis talaga ito. Kasi walang gamot. Okay? Salamat po. Thank you for listening. Okay.